Salamat sa lahat ng musika ngayong hapon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa lugar ng Matthew chapter 7 in verse number 7. Let's all stand, tumayo tayong lahat at ating babasahin ang mga talata buhat sa 7 hanggang verse number 11. Okay, ang ating topic ngayong hapon ay panalangin. Ito'y isang bagay na kailangan natin mapaalalahanan because it's such an important part of the Christian life. And basahin natin, Matthew 7, and sundan nyo lang sa inyong mga mata. Verse number 7, Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be opened. Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. Ang ating po pag-aaralan ngayong hapon, my title is simply Ask, Seek, Knock. Tayo po'y manalangin. Panginoon, turuan mo kami na manalangin sa iyo, not simply asking anything under the sun, but to really pray according to your will and to know how to approach the throne of grace. Tunay, Panginoon, that there are so many things, so many blessings that we could have received if we had only prayed and spent time in prayer to you. So, I pray this afternoon, turuan mo kami kung paano kami dapat na lumalapit at upang makamtan po namin ang aming mga pangailangan. Panginoon, hindi po masama na humingi kung ito po ay isang bagay na makakatulong sa amin at makapagbibigay kapurihan sa iyo. So I pray that you will be with us in this message. Ituro mo po ito sa amin, mga talatang binasa namin, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. You may be seated. Now, obviously, the reason I gave that title to the message is because it's obvious that the three key words in the passages that we've read ay itong tatlo. At ito ang ating pag-aralan, ask, seek, saka knock. In other words, ang panalangin, it's asking, it is seeking, and it is knocking. So let me explain. Number one, mabilis lang tayo. Asking in prayer. Now, prayer is asking things that we want. There is hindi masama, hindi kasalanan, hindi worldliness humingi sa Diyos. Now, liban, humingi ka ng numero para sa loto. Pero it's simply by asking things that you want. Do you want a vehicle? Do you want a promotion at work? Do you want your children get saved? So, marami tayong kailangan. And bilang tayo ay mga anak ng Diyos, siya at bilang ama natin, like in the human relationship, if you have a need, your father is the one to provide these things to you. Ay meron tayong spiritual father na siyang bahala sa ating mga, sagot niya ang ating mga pangailangan bilang tayo ay kanyang anak. And so therefore, it is all right to ask. Huwag tayong magigilty. Huwag ka naman, siyempre, if you're worldly and wala kang ginawa kundi mag-ask, Panginoon, yung iPhone ko, hindi pa dumarating. Hindi ka makatulog kasi huwag lang ka ganon. But if you are asking some things, that is all right with God. In fact, the greatest problem is not unanswered prayer, kung hindi unoffered prayer. Alam mo problema natin, hindi tayo nahingi. Ito makonsider, why don't you kneel for hours asking God for things that you need? For ministry needs. Kahit sa inyong mag-asawa, wala ba kayong need?
Sa inyong mga anak, wala ba kayong need? To where you can pray, long periods of time. Because this need is important to you. And sometimes the way we pray, parang maka-boundary lang tayo. Ay, naka 5 minutes na ako, okay na yun. Hindi tayo talaga minsan marunong mag-pray. Kaya alam mo minsan, we don't get the things that we need. Because we never really ask. So una, kaya tayo may weep. Bakit tayo may weep? To give us an opportunity to ask. Binabago ko nga eh. Dinadagdagan ko yung prayer time natin sa weep, 40 minutes na. 20-minute devotion, pero 40 minutes panalangin. Sabi, pagpe-pray ko, ay naku, napakadami. Iuwi mo yung prayer list at yun ay ipag-pray mo kung hindi kulang ang isang oras, no? But that's the problem eh. We do not pray. Sa totoo lang, hindi tayo nagpe-pray. Kulang. O nagpe-pray tayo pero kulang. Now, look at James 4, verse number 1. Okay, tingnan natin ito. James 4, verse 1. Now, look at this. Ang sabi dito ni James, from whence come wars and fightings among you? Come they not hence even of your lust that war in your members? You lust and have not. You kill and desire to have, and cannot obtain. You fight and war, and yet you have not, because you ask not. And you know what? There are so many problems we could have avoided. We could have avoided if we had spent some time with God. Kasi ang Diyos, kaya niyang isolve eh. Ito nangyari. Pumunta tayo sa trabaho, hindi tayo nag-devotion, and we are wondering why ang daming problema sa trabaho. Haven't you considered? Hindi mo naman napag-pray, di ba? You trusted your own intellect, skills. Hindi, kaya ko yan. Kaya nga walang devotion eh. God doesn't have to help me. Hindi natin sinasabi yun, but really, the reason you're not spending time with God is because you can do it. Kung nga aminin natin, ha? Alam mo, dapat, lalo kayong mga nanay na nasa bahay lang kayo? Lang kasi, nasa bahay. Pero hindi yun lang, you know what I mean. Pero nasa bahay kayo, ang dami yung time. Ay dapat kayong pinakamaraming panalangin. Hindi na panood na movie sa Netflix, di ba? Dapat kayong pinakamaraming panalangin. Kasi yan ang problema natin. We don't ask. Kung tayo ihingi, di ba? Bakit ang Panginoon sinasabi nga niya wala kayo kasi. Parang the implication, if you had only said something, hindi mo ako tatay na mahirap kausap, ibibigay ko sa inyo, bakit ba hindi? Hindi naman kayo humingi. So our problem is that we do not ask. We don't spend time with God. So we could have received many blessings, but we never asked the blessings. Kaya wala tayong hawak na pagpapala. So now, let me say that prayerlessness is a sin. Kapag hindi ka nagpe-pray, kasalanan. Bakit? Let's go to Luke 18:1. Because we were commanded by God to pray. Inutusan tayo ba't di ka sumusunod? Don't you know that prayer is a command? Now, are you obeying the command? Have you been spending time in prayer? Luke 18:1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. You know the reason we faint, tayo nalulupaypay, wala kulang sa panalangin. Konting problema, bagsak. Bakit? Walang spiritual strength. Hindi tayo nag-spend ng time. Pero diretso tayo sa trabaho, diretso tayo sa opisina, diretso tayo sa ministry. Tending to the needs of other people. Pero tayo, wala tayong lakas. Kaya minsan hindi tayo blessing. Because, and not to faint. Parang ang implication, if you don't pray, magfe-faint ka. You better spend time with God. Sabi, pastor, ang dami ginagawa. Sino bang wala? Ba't di ka gumising na magap at matulog ka? Kaya ako walang FB
how much time do you, I'm not saying it's wrong. Sa akin, I don't have time for that. I know it's beneficial. Mga missionary, they report through FB. That's all right. Tayo nagla-live stream through FB. But you know what? I don't have time for that. In other words, kung may time ka sa ganun, wala ka bang time sa Diyos? Abay, magbigay ka ng time. So it's a command. Hindi ito ano kaya, mag-pray kaya ako. Hindi mo pa iniisip, inuutusan ka na ng Diyos. Mag-pray ka. Mark 14. Go to Mark 14:38. Mark 14:38. Watch ye and pray, lest you enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Tanya na, watch ye and pray, lest you enter into temptation. You know why we are easily tempted? Kulang tayo sa panalangin. Kung tayo lang ay prayerful, hindi tayo siguro, kahit may temptation, may pagsubok, hindi ka nag-aalala eh. O kaya merong tukso, hindi kaya eh. Di ba? Ang daming tukso, di ba? Pero kung nag-pray ka, lest you enter into, so pray ka, lest you enter into temptation. Or what siya sabi dyan? If you had been praying, Peter, hindi ka siguro dapat nakatulog. Sa halip na nagpe-pray ka, tulog ka eh. Di ba nung sa garden? Kasi yan ang context eh. So, dapat nagpe-pray. Otherwise, you succumb to the temptation. Si Satan, hindi mo na, it's automatic talagang, he will try to pull you down. Automatic yun. Kasi, ganun yun eh. Philippians 4:6. Philippians 4 verse 6. Ang sabi, ito familiar sa inyo to. Philippians 4:6, be careful for nothing. In other words, huwag kang mag-alala. Ang dami mong mga bagay na iniisip. But in everything by prayer and supplication and with thanksgiving, let your request be made known unto God. So sa halip na kayo nag-aalala, you know what you should be doing? You should be praying. Because kapag ikaw yung nagpe-pray, yung pag-alala mo, tinutulungan ka ng Diyos na mawala. Mag-pray ka. Di ba? Kaya minsan siguro ang Panginoon, maraming binibigay na problema, minsan, di man lahat. Pero siyempre, para ba siyang, parang kinukuhit ka na, mag-ano ka naman, spend ka ng time. So there is no substitute for prayer. Wala. Di ba sabi natin, more prayer, more power, less prayer, less power. No prayer, no power. So, itong prayer, there's no substitute for it. Alam mo pa kayo nag-attend ng kasal, ninong ka? Pwede ka magpasabi. O kaya pag ikaw ay, kapag pwedeng isab? Preaching. Minsan wala ako. Kahatap tayong sab. Pero ang panalangin, you have to do it. Hindi pwede, pag-pray nyo na ako ha, kasi pray ka din. Siyempre, we pray for you, but you pray. Because ikaw ang gusto mapakinggan ng Diyos hindi naman kami Di ba? Kung ikaw may pangailangan, God wants to hear you pray. Di ba may awit tayo God wants to hear you sing ba yun? Sing ata. Gawin nating panalangin. So, sabi nung iba, wala, pastor, wala akong time. Kaya, ang nangyayari ay, maraming blessing that they cannot receive. Tapos nawawalan sila ng spiritual power. Alam nyo yung panalangin, yung salip na ikay ma-offend, di ba minsan nakaka-offend na? Pag ikaw spend time with God, hindi ka, actually, sinabi sa Psalm 119, hindi ka masyadong offend. Hindi ka masyadong offend kasi nag-spend ka ng time sa Panginoon. Hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng Bible, konting bagay lang, galit ka na. Bakit ganyan ang attitude mo? Because sometimes, wala tayong spiritual na power. Di ba? Para bang mahina ang ating konting bagay, down tayo. That should not be the case.
Imagine meron kang Diyos. Imagine you're going to heaven when you die. Oh, di ba? Dapat malakas tayo, pero minsan nawawala yung ating powers. Kasi yung source ng power, wala sa atin. Isang galing, nasa panalangin, nasa Diyos yan eh. Now, the question is, Pastor, if God knows everything, if God knows what we need, bakit tayo magpipray? Matthew 6:8. Matthew 6:8. Matthew 6:8, ang sabi sa Bible, be not ye therefore like them, for your Father knoweth what things you have need of before you ask Him. Sa alam na ng Panginoon, ano bang kailangan mo? Bago ka pa talaga lumuhod, alam na niya kung ano nasa puso mo, nasa isip mo. Alam niya ang takbo ng buhay mo. But we do not pray to inform God. Because He already knows. Bakit nga tayo nagpipray? Let me give you some benefits. Number 1, fellowship. Have you considered God wanted to spend time with you? So, isipin mo, sino na ba naman ako? Talaga, sino ka nga? Sino ka na walang time sa Diyos na gustong mag-spend ng time sa'yo? So, yung fellowship factor, prayer is a way to fellowship with God. Kasi ang fellowship, di ba pag magkaibigan kayo, kain tayo sa McDo, wala lang, kwentuhan. Alam niyo kung ba't di kayo nasasawa sa friend nyo, nakakausap nyo kahit hanggang alas 11 sa McDo? Kasi nagfe-fellowship kayo. Isipin mo kung ang Diyos ay friend mo, like your real friend. Kasi minsan di natin na-enjoy ang Diyos kasi, parang iniisip ko, hindi mo ba siya friend? Yung mga friends mo kahit hanggang umaga, di ba? Pwede kayo magkwentuhan, walang katapusan. Bakit sa panalangin, 5 minutes, gusto mo nang matulog? Alam mo talaga itong kaya nahirapan tayo mag-pray, nabobore tayo sa panalangin. Tinatamad tayo. Kasi siguro merong sinasabihan sa ating spiritual condition sa Panginoon. Kasi ganyan ang heart mo eh. Dapat na nag-enjoy ka. Dapat sabihin mo, nakukulang pa. Teka, marami akong gagawin, pero Panginoon, dapat nga ganun eh. Pero what happens a lot of times sa ating mga Kristiyano, naka 5 minutes na, dahil gagawin. Panginoon, saka na lang, saka na mag-usap. Pero kung yung kaibigan mo, kanina, 2 oras na pala, Brad, 2 oras pa na tayo ah. Hindi mo napansin. Isipin niyo yun. If there's a fellowship factor, God knows what you need before you ask, but God wants to spend time with you. Di ba? Tapos pag-intay mo ang Diyos. Actually, God could do it by Himself. Yung mga ina-ask mo, alam ang Panginoon, teka, itong batang ito, ibigay ko na sa kanya, maraming gawa yan. Pero hindi eh. Kahit marami kang ginagawa at ang Panginoon, He wants to include you in the process ng pagbibigay ng pagpapala. Humingi si ganyan, pagpapalain ko siya. Sa 2 Corinthians 6:1, that verse is telling us na we are workers together with God. Sa 2 Corinthians 6:1, sabi doon ni Paul, na tayo kamanggagawa ng Diyos eh. So, alam mo yun, may relationship tayo sa Diyos. Tayo, of course, ay kanyang anak. Pero, that's why He wants to fellowship with us. Number 2, the growth factor. No doubt, ang panalangin marami talagang tinuturo. Number 1, James 1, patience. Pag hindi ka naging patient, ewan ko lang, you know why? Because the minute you ask, hindi mo usually matatanggap ka agad yung hinihingi mo. Talagang matututo kang, Panginoon, talagang magiging patient. Many things. Prayer can teach you faith. Prayer can teach you perseverance. Faith can teach you to examine yourself. Baka naman kaya hindi ka sinasagot, may problema. Pwede pag nagpe-pray ka, sabihin mo, teka, ba't hindi ka sinasagot? Baka may problema sa puso ko ah. Baka naman, am I living in sin?
Ako ba'y meron bang bagay na ang Diyos? Because you know what God said, unless you confess your sins, I will not listen to you. I will hide my face so that I will not hear you pray. So ito mo ginagawa ng prayer. Dati wala lang, pero now you're thinking, nasaktan ko ba ang Panginoon? Kasi baka may problema. See, it helps us in a way lumago. Of course, in John 15:5, sinasabi sa John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. There's an element, mga kapatid, that we should abide. As we abide in Him, we get strength. Lumalago tayo as we spend time with God. And so, ang panalangin, ang benefit, God can say, okay, alam ko lahat ng pangailangan niyo, hindi ko na kayo abalahin. Hindi, talagang inaabala tayo ng Panginoon because God wants to spend time with you. God wants to teach you to trust Him and depend on Him. Yung process na yan, lumalago ka. Kasi minsan, nasa dulo ka na ng mga, wala na, Panginoon, wala na akong baraha. Sugal no? Wala na akong, tawag doon? Wala na akong paraan. Di ba? Ay, Panginoon, minsan nalulungkot siguro ang Diyos. Sabi ng Panginoon, tamo ito, kung hindi pa naubusan ng paraan, hindi pa ito lalapit sa panalangin. Minsan, pag iniisip ko, parang napaka-unfair natin sa Diyos. Pero in John 15:7, as we are connected sa Panginoon, the more tayo lumalago, the more tayo napapalakas, kaya tayo nagpe-pray. Kasi lumalago tayo sa ating panampalataya. You know, by the way, the Greek word, yung ask, seek, at knock, keep asking, keep seeking, keep knocking. Yun yung Greek niya. So, patuloy. Okay, number 3 reason, dependence factor. God wants you and me to depend on Him. Isipin mo kung hindi mo na kailangan ng Diyos, or if every time you ask the Lord, ayan na kaagad. Parang automatic, parang pakiramdam mo, Panginoon, pagpalain mo ako kasi ever since naman, every time I ask, you give it to me. So, wala na Pero ngayon, gusto ng Panginoon, no, I won't give it to you. I want you to depend on me. Hindi, magkaroon ka ng, Panginoon, I need this thing. Para ka bang humingi sa Panginoon over and over. And so, God wants us to depend on Him. Because we can take God for granted kung lahat ng ating inihingi immediately naririyan na. Wala nang halaga sa atin ang Diyos Pero temo, you know that God is your only way out of this problem. Ay pag hindi ka talaga hanggang madaling araw nakaluhod sa panalangin, ewan ko lang. Alam mo yun, yung may mga talagang, somebody is dying or somebody, pag hindi ka talaga spend ng time, ewan ko lang. But God wants us to depend on Him. Therefore, even though God knows the things that we need, He wants us to ask pa rin because of those things na sinabi natin. Now, you can ask just about anything from God. Hindi po masama. Siguro wag ka lang selfish because sinabi naman sa James yan. But now, ang tanong ito ano bang pwede mong hingiin sa Diyos? Well, you can ask just about anything. You just want to make sure, for instance, it is not against the Bible. Humingi ka ng humingi, okay lang, ask. Ask in prayer. Huwag lang yung mga bagay na, Panginoon, yun nga, can you give me some numbers to, I need to go to the lottery, and yung mga, siyempre, o kaya, Panginoon, itong tao na to ay, alam mo yung parang yung mga bagay na hindi sinabi ng Panginoon. So yung mga, you can ask anything, wag lang yung hindi mga biblical. Or you can ask
you can ask secular things. Hindi, alam mo kasi tayo mga Kristiyano, di ba? Merong spiritual, may secular. Spiritual is the things of God, secular is the things of the world. Actually, hindi ganito ha. Okay, mga spiritual lang ang pwede kong hingin sa Panginoon. Pa mga material na bagay, hindi ko na dapat hingin kasi mga worldly. Hindi. Lahat ng bagay pwedeng hingiin. Hindi ibig sabihin secular, you cannot ask from God. Pwede rin. It doesn't mean mga secular things that you need, that God is not interested to listen to you pray about those things. Hindi, pwede rin. Pwede naman, Panginoon, kailangan ko ng bagong sapatos. Kasi, gutom na itong isa Nakanganga na So, mga gano'n, masama ba yun? Hindi naman spiritual yung sapatos. Medyo, mga bagay sa mundo. Paano kailangan ko ng bagong Wala namang masama. But you just want to make sure na what you're asking is something that God wants to give to you. Hindi ka pwede, Panginoon, gawin mo ako sikat, gawin mo ako magaling. Hindi, walang ganun Kasi yung ganun, parang, hindi naman yun ang interest ng Panginoon. Now, the devil cannot stop God from answering your prayers. Alam mo, ang diablo, marami ding powers, pero hindi niya kayang pigilan ang Diyos sa pagsagot sa ating panalangin. But you know what the devil can do? Hindi niya kayang itali ang kamay ng Diyos para hindi siya makatulong sa atin. Ito ang gagawin ni Satan, and you better listen. He can make you so busy so that you cannot pray. Hindi niya kayang hadlangan ang Diyos para tulungan tayo, pero tayo, pwede nang ni Satan gawing napaka-busy, kahit sa ministry, na wala na tayong time sa Diyos. Hindi tuloy tayong makahingi. Yun ang problema. So asking is important. Na parang wala lang, pero mahalaga yan. And don't worry about the things that you are asking from God, hindi pa binibigay. That's all right. Maybe God is still working things out. I don't know. Pero maybe God is still, may mga timing issue. Alam mo, Diyos, may mga timing yan whatever that is. Okay, asking in prayer. Now, number 2, seeking. Let's talk about seeking in prayer. Sometimes we do not know what to ask. Hindi ba meron times, ano kaya? Ano kaya magandang gawin? So kung alam mo kung anong gagawin mo, sasabihin, Panginoon, ako'y mag-a-abroad, magtatrabaho kita, tapos ganito, tapos ako'y mag-iipon, balik ng Pilipinas, magtatayo ba? Sometimes we just don't know. So, in other words, you are seeking something. Like a direction, Lord, left or right, o straight. Ano ba, Panginoon? Pilipinas, abroad. Ministry, secular. Apartment, o maghulog ng lupa para magtayo ng maliit. Ang daming direction. We need some direction from God because we just sometimes do not know God's will. Kung alam na natin alam ko na lahat ng gagawin ko, di magaling. Alam mo ba? Hindi natin alam. So therefore, the best prayer that we can offer are prayers according to God's will. Sagot ka agad yan. Pero alam mo ba yung will all the time? Ano ba ang gusto ng hindi natin naman alam. Like I said, if we know God's will, madali tayong masagot ng Diyos. But if we do not know, hindi tayo sure, wala tayong katiyakan. That's why we need to seek God in prayer. So that when we pray, we need to ask sometimes, Lord, ano bang direksyon? Baka mamaya mali na itong hinihingi ko. Kasi pwede yun Baka naman mali itong aking panalangin na to. Ang dami. Alam mo, sa atin, napakadami. Magma-masters ka, anong major mo? Ako, nag-masters. Ang major ko, hindi nag-masters, nag-PhD.
ako'y Filipino eh. Ako'y Filipino major. Filipino, ano ba tawag doon? Filipino major in translation. Yun ang aking programa na pag ako'y hindi nakalusot, kick out. Pero tama na, pinag-pray ko din yun eh. Yung binigay sa akin, parang, kasi kala ko Filipino, ay kaya-kaya ko to, Filipino. Filipino ako eh. Hindi pala ganun yun. Ang Pilipino pala mahirap. Kaya ako'y nahirapan. So, minsan tatanong, Panginoon, ano ba ang mas maganda? Ano bang magandang gawin? So yun, ang mga panalangin, hindi natin alam eh. But the idea is this. Here's the idea, seeking, di ba? Something is lost that you are trying to find. Yun ang idea eh. Merong hindi mo, teka, ano ba yun? Ano nga ba? So hindi mo alam. You need to find it. There's something unknown that you want to understand. Kaya hinahanap mo. That's why you're seeking. Iba pa yung asking, Panginoon, I need this. But seeking is somewhat of a, parang may uncertainty. So sa ating buhay Kristiyano, may mga things that we're not certain. For instance, you are seeking God's purpose for your life. Marami, left or right, yung ganon. Marami akong alam na nasa, yung may karamdaman, ang pinagpipinila, Panginoon, chemotherapy ba o natural treatment? Kasi natural treatment daw, walang painless, di ba? Pag chemo, masakit daw yan. So mga ganyan, mga direction eh. Kung alam mo na kung ano, magaling, yun ang hingiin mo. Hindi natin alam a lot of times. So, ang example na naiisip ko dyan, marami example, pero yun nga, halimbawa, trabaho, you have two offers, alin doon. Ito bang malapit sa bahay, maliit ang sweldo, o pamaynila ka, pero malaki naman ang sahod. So, maraming And you know, kung ano man ang pipiliin mo, may implikasyon yan sa iyong buhay. That is why you want to make sure when you make a decision that this is napag-pray mo talaga yan. Imagine kung magpapamanila ka, trabaho na, pagpapamanila ka, maraming involved doon. Lalayo ka sa church, lalayo ka sa pamilya, pero kung nasa Lucena ka, pwedeng ganito. So maraming implication. It will affect your family, it will affect you. Maraming Pero basically, the idea is looking for direction, what to do. Now, anong sabi sa James 4:3? Tayo, James 4:3 ha. You ask and receive not. Okay? There will be times when you ask the Lord, you will not get what you are asking for. Bakit? Atin nyo to ha. Because you ask amiss, mali yung hinihingi mo. Ayaw ng Panginoon ibigay sa'yo, mali yung hinihingi mo eh. Ano ibigay sa'yo? Gusto mo bigyan ka ng mali. Halimbawa, sabi ng bata, nanay, pera man ng kutsilyo, ako'y maglalaro. Hindi pwede. Parang gano'n ang Diyos. So therefore, you ask and receive not because mali yung prayer mo. Salamat sa Diyos because He knows ano ang mali at anong tamang panalangin. So in other words, hindi lahat ng panalangin ay yes. Meron kang hinihingi na sabi naman, no. Because, I don't know, maybe there's a selfish desire in your heart, maybe there's pride, I don't know kung ano man, pero mali yung iyong hinihingi. And that's why you need to seek in prayer. You need, Lord, ano ba? Alin ba ang gagawin ko? Ano bang, So, and prayer, by the way, is not bending the will of God to fit your will. Hindi ka Panginoon, itong gusto ko eh. Alam ko may iba kang gusto. Pero itong gusto ko eh. Pagbigyan mo na ako, may ganyan mag-pray. Panginoon, hindi, ito talaga ang gusto ko eh. Alam mo, minsan lang para hindi tayo mahirapan, pag nag-pray ka, tanggalin mo yung will mo. Humingi ka lang. Panginoon, ano ba talaga ang maganda? Kasi, listen to me, nakita na ng Diyos yung future eh. Alam niya yun.
at ikaw na humihingi sa Panginoon na alam ang bukas ng buhay mo, you better listen to Him. Don't listen to your emotions. Mag full-time ministry, mahirap. Pag makikinig ka sa emotion, bakit ka mag full-time? Successful ka na dyan sa trabaho mo sa Makati. Ano ba makukuha mo sa ministry? Pahirapan pahirapan nga minsan ang minimum wage sa ministry. Papasukin mo pa, ang ganda. Tema yung ganon. Pero ang tanong ano ba talaga? Kaya siguro minsan maraming hindi nagsuko ng buhay kasi ine-entertain nyo yung human logic, human reason, human emotion. Tanggalin mo yon. Humingi ka na, Panginoon, anong gusto mo? At yun ang gagawin ko. Di ba? So prayer is not our way to change God's will to fit our desires. Mali yun. That's manipulation. Parang pinamanipulate ko. Hindi. Magtanong ka sa Panginoon, ano ba talaga ang gusto mo? And let me tell you, yung gusto ng Panginoon para sa iyo, you better ask for it kasi yun ang maganda sa iyo. Pag hindi, baka mamaya bangas-bangas ka. Baka mamaya, ang ganda nga ng trabaho mo sa abroad. Yung pamilya mo naman, napahamak sa Pilipinas. Alam mo yun? So you better be careful kasi hindi lahat yan pwede. Lahat yan pwede kong gawin. Hindi. Meron diyang something na gusto ang Panginoon. You better seek what that particular thing that God likes for you sa kanyang kalooban. Number 3, knocking in prayer. Now, the way I understand this is parang perseverance. Siyempre, pag kumato ka sa bahay, hindi naman ganun Hindi ba? Hindi ka binubuksan. Hindi pa sinagot yung panalangin. Kato ka ulit. Hanggang sa, galit ka na, Teka, hindi nagbubuka. So, parang ang idea is you are exerting some effort sa iyong pagluhod, Panginoon. Parang, kumbaga, hindi pa nasagot ang panalangin mo di kumato ka pa because the door is still closed. If you want the owner of the house to open the door, you need to keep on knocking. If you want God to answer your prayers, you need to keep praying. Yun yung knocking. In other words, the emphasis is determination. Lord, would you please open the door? Kasi sara So you're asking the Lord to do something about the door that is closed. Kaya pag tayo, again, the present tense is used, at sinasabi diyan, keep on knocking. Keep on asking. Keep on seeking. In other words, patuloy. Hindi, Panginoon, kailangan ko ng ganito, tapos hindi mo na inulit. So, kasi baka sabihin ng Panginoon, repetitious. Hindi. You need to keep asking and seek. Kaya nga seek. Pag ikaw ba naghanap, wala dito yung susi ko. Hindi mo nahanapin. Maghahanap ka pa rin. Because you do not want to stop until you find what you're looking for. Kaya sabi dyan sa ating text, di ba, kanina sa seek and you shall find. Nakita mo na ba? Di keep seeking, keep praying. Panginoon, di ko pa rin talaga maintindihan ang will mo keep praying. Baka naman sabi ng Panginoon, because I wanted to spend more time with you. Na-miss na kita Tagal mo nag-backslide Sabi ng Panginoon. Hindi ko alam, pero patuloy lang, tuloy-tuloy ka lang. So, but prayer is a battle. Alam niyo yan? Ang panalangin ay battle. Nagpe-pray ka kung ano pumupunta sa isip mo, inaakto ka. Kaya nga yung flesh mahina. Pinasa natin kanina, the spirit is willing, the flesh is weak. Kaya hindi tayo makatagal sa panalangin. Yung nakausap, kinakita ko sa mga staff, yung kausap namin, yung asawa ng pastor na Korean, kausap namin ng Friday lang. Ano yung Friday ba? Alam mo kung gano'ng katagal mag-pray? 3 hours a day. Hanggang ngayon, 3 hours a day. Isipin mo, saan kinuha yung 3 hours? I don't know. Pero, malaki ang ministry niya. Tinanong ko si Joseph kanina, Joseph, do you know Wunju Bible Baptist? Oh, yes, I know. Laki ng soul, Kilala niya I know Pastor Park. I know him. Yun yung asawa ni Pastor Park, 3 hours a day, until now. Tama yun, isipin mo, ako 3 minutes lang kaya ikaw ganyan at kaya siya ganun. Kaya tayo, ang layo.
Ang layo natin sa mga totoo. Tayo, parati tayong problemado. Kasi hindi tayo nag-spend ng time. Di ba? So, battle, because the devil is against you when you kneel in prayer, di ba? Now, you keep on knocking kasi nga wala pa. Now, God answers in different ways. Una, He will give a direct answer. Ano ko na to? Review lang to, review. Direct answer. He gives it immediately. Sabi mo, Panginoon, kailangan ko ng ito. Okay, ito ang sagot. Paano kailangan ko ng trabaho? Ito kagad ng trabaho, nandiyan kagad. Pangalawa, it's different. What you are asking, Panginoon, kailangan ko ng trabaho. Nag-apply ako dito sa Lucena. Binigay sa iyo yung Maynila. Iba. Because, ito naman, bakit ibang binigay? Because that is better than the one you're asking. Mas maganda to, maniwala ka. Alam ng Diyos eh. Alam na Diyos kung mangyayari. Sino mga kasama mo sa trabaho, sino mga kasama mo, mga adik pala. May alam akong ganyan. Sabi ko, huwag ka nang magtrabaho dyan at puro adik ang kasama mo dyan. So, iba yung binibigay ng Diyos. Direct, different, then deny. There are things, sabi na parang, no, hindi pwede. Hindi pwede relasyon. High school ka pa lang eh. Yung mga ganun ba? Panginoon, bigay mo na sa akin ito. Ina-arbor ko na itong isa. Ay, hindi. High school ka pa lang. Mag-aral ka muna. Study first. Maybe the reason dinina, you're asking the wrong thing. And you know what? If you're asking the wrong thing, that can harm you. It can harm you. Mamaya, hindi ka makatapos pag-aaral kasi puro ka pag-ibig. Mamaya, pag-ibig ang topic natin sa fellowship. But it may harm you. Therefore, God decides not to give it to you. Kasi sabi naman, papahama ka lang, wag na. Hindi ko ito bibigay sa'yo. And then, of course, sometimes God will delay. Yung sagot ay delay. Therefore, keep praying. Don't quit. Ang delays, hindi ibig sabihin denials. Again, maybe God wants to spend time with you lang. Simple lang. Gusto ng Panginoon kasi namimiss ka nga eh. Pray ka lang, but don't quit. Now, let me bring to you to two passages in Luke. Maalala nyo to, tandaan nyo yung sabi, dumating yung kaibigan niya at midnight, wala siyang maipakain. Sabi niya, tama, let's go there. Luke chapter 11. 11:5. Ito, you will remember this. Luke 11:5. 5-8 actually. Luke 11:5. And he said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. Brad, punta ka dyan 7-Eleven, meron dyan. Maglakad ka lang, pero meron dyan. Walang 7-Eleven eh. Walang Alpha Mart, walang things like that. So ngayon, verse number 8, I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend. Kaibigan to ha. Ay kahit na kaibigan kita, kung ako'y tulog na, ay umuwi ka na, friend. Pero kahit na, sabi, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needeth. In other words, kapag yung, di ba, yung friend mo natutulog, ay yung katok mo talagang, paano ko matutulog kung katok na katok? Buti pa, para mawala yung katok, ibigay mo na nga naman. And God is telling you and me, kulitin mo ako. Sige, kulitin mo ako. Pag hindi naman binigay ko sa iyo yung kailangan mo sa akin. So, ang ibig sabihin, may delays. That's all right. Kasi tayo, gusto natin ilagay sa ating mga kamay ang mga sagot eh. Para madali. Panginoon, akong bahala. Tama, ako magde-decide. Yun ang gusto natin eh. Kaya tayo ay mali-mali ang nangyayari. Okay, so may kaibigan. Punta tayo sa Luke 18. Meron naman judge. Luke 18 verse 1. Hindi ba?
punta tayo sa verse 3. And there was a widow in that city, and she came in him, saying, avenge me of mine adversary. Pumunta sa judge. Judge, ipagtanggol mo ako. And he would not for a while. But afterward, he said within himself, though I fear not God, nor regard man. Verse 5, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge saith. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? Kahit na pa hindi ka agad sumasagot, pero ikaw, hindi ka tumitigil, kulitin ang Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Alam mo, kahit ako, bibigay ko yung hinihingi mo. Pag kinulit mo ako, tanong, kinukulit ba natin ang Diyos? Nauumay tayo sa panalangin. Ay, hiningi ko na noong 1 linggo, okay na yun. Kaya hindi na sasagot ang panalangin. Now, we should, we need to keep asking until sinagot. Of course, nakuha mo na yung gusto mo. Sabi ng Panginoon, okay naman to sa'yo, I'll give this to you. O di, stop ka na mag-pray. Kapag nakuha mo na. Or, when God says, no anak, hindi pwede. Diba? Wala magawa kasi no. Punta ka sa embassy. Sabi, hindi pwede. Hindi ka ngayon makapunta ng Korea. Kasi, Korea ay wala tayong visa. Yung mga may visa. O diba? Ay maliwanag yun. Pagdating mo sa immigration officer, ay hindi Brad. Kasi ganito ganyan eh. Tatrabaho ka sa Middle East. Naku, hindi pwede, may gera doon eh. May gera. Hindi mo naman pala alam O, hindi ka nakapunta na abroad. O, hindi no. So, huwag ka na mag-pray kasi, hindi nga pwede. Otherwise, if your prayers had been answered, stop praying. If God says no, stop praying. Otherwise, keep knocking. Kasi ang Diyos, wala ka namang alam na, masama ka ba sa hinihingi mo? Masama ba yung hinihingi mo sa Diyos? Hindi naman. Keep on knocking. You know why? Let's go back to our text and we will close. Let's go back to Matthew 7. Tingnan nyo to. Bakit hindi ka magpe-pray? Tingnan mo to. Verse 11, if you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him? You know why you should keep praying? Because tayo nga, pag ang anak humingi, Papa, kailangan ng sapatos, wala, nakanganga na to eh. Hindi kaya maawa ka, anak, ba't ngayon mo lang sinabi? Diba? Bumili tayo sapatos ngayon din. Diba? Diyos pa kaya? Humingi ka sa Diyos. Kung tayo, sabi dito, why keep on knocking? Because God is a good God. Kung kayong mga tatay kayo, ang babait nyo sa anak nyo. Ang Diyos pa kaya, hindi maging mabait sa atin na anak din naman tayo niya. Isa lang ang problema, hindi ka humingi. Hindi ka naghanap at hindi ka kumatok. So, sino may problema? Tayo. Diba? Kaya alam nyo mga kapatid, minsan pa iniisip ko din yung prayer, talagang guilty tayo lahat. Yan ang bagay na guilty tayo lahat. Pati ako guilty rin dyan. Kasi ang daming gawa, ang daming, parang iniisip natin, kung ako'y magiging maaga sa office, masosolve ko lahat ng problema. Hindi. Kung ikay maaga sa panalangin, yun, masosolve ang iyong problema. Sa halip na mag-isip ka, alam mo ang paggawa ng prayer, alam niyo po ang paggawa ng message? Minsan kulang isang araw. Kaya isip, teka, ano bang outline ang pwede dito? Isip ka, ano bang, kung nag-pray ka kaya, sabi naman, ito, ganitong outline dyan eh. Ito. Di, ang bilis. Wala nga panalangin eh. Tiwala kasi natin, alam nyo, sa sarili. Kaya ko yan. Kahit ako mag-devotion, walang problema. Kahapon nga, 1 linggo, wala akong devotion, okay naman ako ha. Diyan ka nagkakamali. Akala mo lang okay ka. Tamo, ikay konting bagay, bagsa ka. Di ba? We need to spend time in prayer. Okay? So, alam mo kaya dapat yan, i-practice natin. Alam mo kung narinig nyo, naaral ko, now, practice natin. Mag-pray talaga tayo sa Panginoon. Okay, let's all stand. Let's all stand. Heads are bowed, eyes are closed.
Tayo po ay tumungo at pumikit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, Ikaw po ang nakaalam ng aming prayer life. And I believe most of us are guilty of this message. We do not spend enough time. The only time we spend a lot in prayer is when we have a real need, when we have an emergency. But on a daily basis, we don't spend time fellowshipping with the one who can bless our lives. Kaya Panginoon, kami po'y patawarin mo sa aming pagkukulang. Hindi namin minsan naaalala na ang kahalagahan ng panalangin sa buhay ng iyong mga anak. And so I pray na ngayong hapon, pinaalalahanan mo kami, nawa makatulong ito upang kami ay magbigay ng sapat na panahon. And probably hindi naman namin, Panginoon, hinihingi na bigyan mo kami 3 oras araw-araw. But just enough time to really spend time in worship and fellowship with you, reading your word and talking to you in prayer every day, every night. Bigyan mo po kami ng panahon. Yes, we get busy, but we can prioritize our time of prayer. Kaya Panginoon, pagpalay mo po ang iyong mga anak, ang aming mga pangailangan sa panalangin, at nawa ito po ay maipamuhay namin sa araw-araw naming gawain. Bless, Lord, our invitation tonight, and this we ask and pray in Christ's name. While heads are bowed and eyes are closed, if you want to come and respond to the message, siguro kailangan natin ng panalangin. Sometimes we're asking God for blessings, but we never spend time with God in prayer. Minsan, ang galing nating humingi. Pag tayo ay may kailangan matindi, but do you enjoy fellowshipping with the one who created and saved you? Sana, because I know I'm as guilty as you are. I need to spend more time in prayer. Pero sana madama ng Panginoon that every time we close our eyes in prayer, na na-enjoy natin ang presensya ng Diyos. Na hindi tayo kailangan pilitin mag-weep or mag-prayer meeting o kaya mag-attend. Because mahalaga naman talaga ang Diyos eh. Pero sana mapakita natin sa Panginoon, Lord, you know what? Talagang you are important. And from now on, I will spend more time. At least I will improve my prayer life. Sana ganun ang ating panalangin. There are so many things that God can do for you if you just had the time to ask Him for those things. Believe God's word. Ang Diyos na mismo nagsasabi, alam mo, if there was a judge, if the judge will open the door, not because kilala niya itong widow, but because hindi siya makatulog eh. Ano pa kaya ang Diyos? Kung ang mga tatay sa lupa, mahal ang kanyang mga anak at binibigay ang kanyang hindi kaya ang Diyos sa langit mas nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa anak? Alam mo, tayo mga anak ng Diyos, and God has so many things for us if we only spend time with God in prayer. Habang lahat po'y nakatungo nakapikit, patuloy tayong manalangin.